last solar eclipse of the year 2025. So, all events are up and we are really seeing yung mga katotohanan po ng salita ng Diyos. And we praise God. Sa umagang ito tayo po ay magkakasama, patuloy sa kanyang biyaya, patuloy sa kanyang pagka-Diyos sa ating mga buhay. And doon po didiin si Pastor ngayon, patuloy sa kanyang pagiging matatawag ko pong kakaibang Diyos sa ating mga buhay. And yes, this morning, pinasimulan ko kayo kanina ng mga pagbabatian, yung tinatagurian nating kakaibang buhay na meron tayo, no? Sa umagang ito. And ano nga po ba ang naisin ni Pastor sa pagtatapos ng buwan na ito? Patuloy na paghahanda, paghihikayat sa ating lahat, no, sa isang buhay na nais ng Diyos na ating pangtamasahin. Yung ating pang sabi nga ay maranasan, ma-experience. And yes, this morning, the whole Bible speaks of this one big word, okay? In Hebrew, you can letter G it. Hindi ko naman yung para laging Yiddish, no? What is Yiddish? Y-I-D-D-I-S-H. But pag nilagay mo siya sa isang idea pa ng paghahambing, Shona, hindi po si Kiona, but si Shona, no? S-H-O-N-A, Shona. Yan. Ano yung difference and different? Yan yung word na titignan natin ngayon. Mag-word study muna tayo, di ba? Kasi ano ba itong ipapaunawan na naman sa amin ni Pastor sa isang buhay ng hinirang ng Diyos, no? Na lalo na sa mga huling panahon na ito, na dapat makita sa atin ang malaking kaibahan ng ating buhay sa Panginoon. Ano po? Kasi marami na ngayon nabubuhay. Yan nga ibig sabihin, anak. Si Dia pala yan. Akala ko na wala yung holy and true eh. Kaya nga, napansin ko lang. But anyway, din po ako, mag-word study muna tayo para mas nandun tayo sa mga tamang pag-aaral at hindi teka-teka. Dahil ito po yung mga ipapaunawa ni Pastor ngayong umaga. The word difference, from sabi nga whatever dictionary ninyo tignan at sa inyong mga internet, signifies distinctions. Yan. Variation. And sabi nga din dito, sa isang aspeto, na disagreements encompassing differences between people's behavior and spiritual status or states. And then, here goes na, sabi nga dito, rightfully, no, yung God's order, uplifting God's order, purpose, and the call to holiness and unity. No? From the Webster and the concordance ng aking Hebrew aspect ng meaning. And then here, ng Yiddish at saka ng tinataguriang Shona, depende sa paggamit. Here, sabi din po dito, napakaganda pong, it is what? Quality or state of being, matatawag dito, dissimilar, yung kakaiba ka. Pag sabi sa katabi, kakaiba ka, kapatid. Kakaiba ka. Diba? Anong, both sides yun. Either positive or negative. Ha? O kayo na nakakaalam nun. No? Kasi ito yung dinidefine eh. Tingnan lang natin muna yung concept na yon. And then, here, ongoing po, mga kaalaman to na napakaganda. Pero from the biblical aspect pala po, you are being chosen or set apart by God for a specific purpose. Yun pala tayo pag dinala na natin sa spiritual na aspeto. No? Yes, typically we have our differences sa ating mga itsura. Yan. May maputi, may maitim, may mataba, may payat. Gabi nga ni Sister Michelle diyan kanina umaga, pag ikaw mataba dito, nabubuli ka. Pag ikaw din payat, kasama ni Pastor, nabubuli ka din. So, dapat katamtaman ka lang. Mga ganon. So, there's the difference, di ba? Matitignan. No? Yung mga itsura,
matangkad, pandak, no? Yung mga ganon, there's that always, no? Matatawag natin. But likewise, sa Christian life, nandun po ang isang mahalagang pagpapaalaala natin, lalo na mamaya tatahak tayo sa ating huling linggo na pinatutupad natin sa ating mga paraan, doktrina, na patuloy ng pag-anointing of oil. Ano ba yung kahalagahan nun sa pag-aaral natin ngayong umaga? So, ugnay-ugnay po no, na binabanggit dyan, at sabi ko nga yung specific purpose na yun of God, yan. Well, kaya nga, may 7 churches di ba? Ano yun sa 7 churches? From Revelations 1 to 3. May 7 churches, uri ng mga iglesia, di ba? Meron doon yung mga katatayuan nila, state nila. Pero tayo ang tinatahak natin, yung Philadelphia Church di ba? In holiness and truth. Yun ang kaibahan natin. Yun ang kaibahan nating magsamba. Yun ang kaibahan nating umawit. No? Yun ang kaibahan nating maglingkod. Okay? Yun ang kaibahan nating mamuhay bilang mga tinaguriang pinili, hinirang, niligtas ng Diyos. Pero nakakalungkot ngayon, marami, Romans 12, they conform to the pattern of this world. Mga kung ano-anong programa, etc. Mamaya expound ko pa po yan. Ano po? Dahil sabi ko nga sa inyo, ang buhay Kristiyano po ay isang malagang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos. At kaligtasan na tinatamasa natin ngayon. So, saan ba natin ito makikita, Pastor? The Bible speaks for itself. From the Old Testament to the New Testament, pinapaunawa ng Diyos sa simula pa. No? Ninanais niya sa kanyang mga hinirang na maihahambing ninyo yung katotohanan na naisin niya sa ating mga buhay. Well, in the creation time, di ba? Kaya niya nilagyan ng day and night para maihahambing ni Eva at Adan ng sangkatauhan ang araw at umaga. Ang gabi at araw at gabi. No? And alam din natin, well, siguro na lang dahil sa mga pangyayari sa buong mundo, ay susundin natin ang kultura ng Hudyo, ang trabaho lang talaga dapat ng tao, umaga. Ang gabi talaga ay pahinga. Pero syempre, hindi na yun nasusunod ngayon. Yeah? Kasi dahil ang trabaho galing sa ibang bansa, iba ang time zone, okay yun, no? Brother Asi, okay ba? Buhay pa naman kayo nila JC, sakali, o yung mga panggabi, yung mga, di ba? Sila Ryan, di ba? Kayo. Well, but literally, tsaka yung mga kakaibang ama na overtime hanggang gabi, sabi nga ni Ella, no, sa kanyang tatay, kakaibang ama, no, na wala nang tulog, kaya nakukulaps na sa loob ng armor van. Di ba yung ganun? So, there's a big difference, mga kapatid, na pinapaunawa ng Bible. And the good and evil, di ba? Between the good and evil, na yun ang ginawang batayan, no? Ng Diyos una sa sangkatauhan, ang sabihin niya sa Genesis, na wag niyong kakainin ang prutas na yan. Dahil pag kinain niyo yan, well, alam na natin, ang cause and effect. No? But overall, pinapaunawa ng Diyos from the onset hanggang sa pagtatapos sa bagong tipan, puro pansinin ninyo ang mga kwento. Merong pagpapahayag ng kaibahan ng Diyos na kinikilala nila, ng Diyos na kinikilala rin natin sa ating panahon. And I hope sa mga estudyante natin this morning, mga magulang, okay? Ayan. Let me emphasize. And kahapon, tinuro ni Sister Michelle, yung mga hari na kakaiba ang naging pangyayari. Di ba? Hindi sila naging dapat dun sa pagkakapili ni Lord. No? Mamaya, emphasize ko din yung idea na yon. And makikita talaga natin, I hope, I pray, ang mga anak-anak natin, they see the difference of our lives sa Panginoon compared
doon sa mga wala sa Panginoon, and syempre, doon sa iba ding nasa Panginoon daw, pero syempre, hindi naman tayo para mag-prejudge. Possibly, balik at balik tayo sa mga pag-aaral, mahina ang kanilang pundasyon sa simula, kaya bumibigay sila. Possibly, talagang wala silang pundasyon. Possibly, talagang hindi sila nag-maintain, matibay man ang kanilang maintenance, pero, yung kanilang pundasyon, pero later times, hindi sila minintain yung buhay Kristiyano nila. No? Yung aspeto na yon. So, wala na doon pagkukulang ang Diyos. Wala nang pagkukulang ang Diyos doon. Nasa sa individual na po yun. So, ano-ano pong mga bagay na ito na gustong ipaunawa pa ni Pastor kasama ng ilang mga bagay na ito, no? Siyempre, akin pong nais ipakita yung ilang bagay na patungkol po sa yung ibang aspeto pa po. Yan. O sa Bible, talo na tayo. Pinakita ang naging kaibahan ng bansang Israel at ng iglesia. Andiyan yan. Pansinin nyo lahat ng mga pag-aaral ninyo kung kayo talaga ay palabasan ng Bible. Yuhu! Ano po? Makikita nyo yung idea na laging merong difference. Ine-emphasize ang Bible. Ha? And then, kaya nga, yung free will nandoon yun Pipili ka Pipili ka. No? Ano yung mas nanaisin mong piliin? Ano yung nais mong tahakin? Ano yung nais mong desisyon? Ano yung nais mong buhay? Nandun po yun. Yun yung dinidiin ni Pastor ngayon. Na pinapaloob po, no? Nandun sa kabuuan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. So, there are some verses, Ma'am Jane, more on preaching ako today, but may ilang verses lang din tayong titignan, pakipost na lang. Like, the qualification ng mga spiritual leaders, nabanggit ko nga kanina, ginamit ni Sister Michelle doon sa mga hari. Pansinin ninyo, kahit sa Book of Kings, sa Old Testament, no? Yung qualification ng mga kings, merong mga kings na maayos, pero mga kings na hindi na ilibing doon sa kanilang dapat paglibingan. Diba? Nakakalungkot yun. Kaya nga, yan yung sa isang kultura ng Pilipinas, yung naging issue dati ng paglilibing sa isang lugar ng libingan na dapat daw, nung nailibing naman doon, ganun din ang naging issue. Wala ding naging kabuluhan. So, yung idea always is there. Now, pag tinalon nyo sa bagong tipan, pansinin nyo ang Panginoong Jesucristo sa Matthew 7. Ano sabi niya doon? Di ba? Asi, meron tayo dyan verse ng Matthew 7. Di ba? And you shall know them by their fruits. Na? Do men gather grapes of thorns or figs or whistles? Though you will know them by their fruits. Yung mga tinatawag niya mga ipokrito, mga pastor-pastoran, mga kung ano-anong, mga propeta nung panahon na yun. Dinidifferentiate ng Panginoon. No? Pinapaunawa niya, ihambing ninyo. No? Huwag kayong magbulag-bulagan. Ha? Kasi nga, yung blind guides, dadalin kayo niyan sa pit. No po? Sa aspeto, pag pinairal ang mga kung ano-ano, damdamin, etc. At hindi yung katotohanan ng salita ng Diyos, ayan po ang karamihan. Ano po? Makikita yung kabuuan yan, supposed to be Brother Asi, pero anyway, hindi ko na itutuloy po. Basta yun lang yun. Pinapaunawa lang po ng Panginoon. You will know them by their fruits. And si Pablo mismo sa kanyang talino sa Panginoon, ganun din ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 3. Makikita niyo ang mga totoong lingkod ng Diyos sa kanilang katangian. Diba? Notwithstanding, hindi po ako bias. Paki-assess po ang inyong pastor, no? Sa aking katatayuan pang-espiritual. Kayo na po nakakakilala sa amin. No, ang aming katatayuan na yan, sa mga panahon na magkakasama tayo. And talaga pong nandoon, no, yung mga napakahalaga ng salita ng Diyos pagbabatayan mo lang kung kwalipikado ba, no? Ang isang nangangalaga sa inyo, maging maingat kayo kasi sabi ko nga doon sa 7 churches,
Meron din ikaw pwedeng pagpilian. Ha? Hindi ito basta aspeto lang na sali-sali lang ako, di ba? Ah, gaya-gaya, putumaya. Hindi po. Kailangan tiyakin natin, lalo na sa mga huling panahon na ito. Marami na pong nalilinlang ng mga iniligtas, hinirang ng Diyos para maging kakaiba. Paano maging kakaiba? Sa pasimula pa lang sinasabi ni Lord, be salt of the earth. Ganun nga yung katabi ninyo. Pakitikman. Maalat pa? Maalat? Maalat ba? Pag wala na kayong alat, wala din daw kayong silbing itapon lang. Ano po? Ha? Pakitingin, kung malilinaw ang mga mukha o malulungkot ang mga mukha, may liwanag ba? Be children of sabi, light of this world. Di ba? Dami. Ang daming paghahambing ng Panginoon sa kanyang mga parabalyo, etc., figures of speech niya. Ha? Light and darkness, makikita Kikitang uri. Anong klase kang Kristiyano? Katulad ka ba ni Pastor Rico na rejoice always, di ba? Masaya lagi si Pastor Rico. Hindi mo makikita malungkot si Pastor Rico, di ba? Pero may Kristiyanong talagang nakasambungot lagi ang muka, di ba? Ewan ko kung kailan mahawaan ni Pastor Rico yung mga ganung nakasambungot lagi ang mga muka. No? Alam nyo, dapat maging kakaiba ka on the positive side, hindi sa negative side. Nakuha niyo po? Hoping, sige, mga anak, sabi nga, mga kakaibang manggagawa, nandyan din po sa aspeto ng mga pagpili. Kaya nga, marami din pong pwedeng tignan ng mga paghahambing. So, hindi po ako dun sa aspeto na yun magpapakatagal kasi nadiinan ko na po yun Yung aspeto na, ninong ko bakit? Anong nangyayari sa'yo? Kitang-kita ka it's okay. Ganyan na daw talaga mga senior. Hindi na mindful sa kanila. Yan. Kaya sabi ko, ba't nagtawanan itong mga nandito? Ninong Coco. It's okay, Ninong Coco. It's okay. Ganyan na daw talaga. Di ba? Kakaibang pamilya, kakaibang relasyong mag-asawa, kakaibang relasyong magulang sa anak. Di ba? Kakaibang paglilingkod sa Diyos. Yan. Yan yung panghikayat ni Pastor kasi alam niyo mga kapatid, wala akong binabanggit na data. Yung timetable, nandun lahat Di ba? Siyempre, sa katotohanan lamang po ng mga pangyayari, sigun sa ating pananampalataya. Yan. And I know, we can differentiate yung ating mga nandun sa kanilang state, no? Hindi ko para itaas yung mga blessed nating mga kapatiran that they can really appreciate life. Ishi Mati, appreciate life that you have in the Lord. But still, pantay si Lord. Hindi siya partial nga dun sa impartial dun sa ibang aspeto ng mga anak-anak natin dito. Kaya nga yung posting ng isang brethren, niro-rotate niya yung blessing sa mga bata. Pero ang pina-prioritize niya, meaning niya doon, yung may need. No? Pero siyempre, hindi naman kami magiging unfair kina Ishi, kina Dave, kina Mat, di ba? Iikot po yun. Iikot yun. Na po, yung pagbibigay lang, inuuna. Ika nga, kung sa ayuda, talagang yung munang nangangailangan. So, yung mga susunod, okay, andyan yan, meron yan. Kaya nga kami, pinagtatakahan kami sa Bel Air Bakit daw kami binibigyan pa ron sa Bel Air puro mayayaman nandoon sa Bel Air. Di ba, on that concept, fair is fair ng government, di ba, nagtatax kami, sila, yung mayayaman doon. Di dapat din tumanggap. Pero pag dumating na doon, sa inyo, natutuwa kami noon Sabi ko nga, hindi na ako pipila doon sa barangay. Kasi, doon na kasi mayroon naman tayo, di ba? Kaya nga yung mga bigas, inaano na lang namin for personal sharing. Totoo di ba? Kasi
Sa inyo, dito, alam ko, dumadating kumpleto. May manok, may ano. Pagdating na sa Bel Air, bigas na lang. Nawala, nawala, nawala na yung mga spaghetti. Nawala. Mga patawa lang po yung patawa lang. Kumare yan, kumare. But anyway, sa aspeto ng mga pagpapahayag, makikita nyo ang kaibahan ng serbisyo. Kanina si Dia, very observant yan eh. Natawa ako eh. Nandun kami sa kanto, nadadaanan nyo yung kanto na yon. Meron doon laging yung nakaupong pulubi. Tuwing linggo na lang yun, nandun yun. Yung babaeng yun na may Tapos, yung baby niya dati, lumaki na. Nandun, sabi ni Dia, paano yan? Wala bang ginagawa ang gobyerno natin dyan sa mga... Sabi natin, hindi, gawin na nila yan. Di ba? Ngayon, yun yung kaibahan eh. Tapos natawa kami kasi sabi ni Dia, pipicturean ko to, pero baka ma-demanda ako pag pinost ko. Kasi yung likodan niya, puro politiko. Bakit ganun, di ba? Di ba, sabi ng mga pangako ng politiko, tutulong sila. Ayan, kaya sa mga politiko, tignan nyo din ang malaking kaibahan ng totoong politiko. Wala tayo dong binabayas, di ba? Wala tayo binabayas. Tignan nyo lang. Pinapakita ng Bible, binigyan tayo ng utak, kaisipan, para maghambing. No po? At yan, mamaya pupunta ako sa pinakamahalaga bago tayo doon tumahak sa pinakang ending point ni Pastor. Dinidiinan ko lang yung paghahambing. Makita natin, makita ninyo ang fake sa genuine, di ba? O si Pastor, ito way back ito, sinuot ko, ganyan ako mag-illustrate eh. Sinuot ko, di ba? Kahit saliksikin nyo yan, way back 1990s pa po ito, niregalo sa akin. Ito yung unang tikim ko ng marigaluhan ng isang pastor ng relo. Ayan yung pagka 18K niya per declare dito ng Christian Polo. Ang galing nga ng pangalan pa, Christian Polo eh. Diba? Hindi pa yan nangungupas battery lang ang pinapaltang ko dyan. Sinusuot ko nga lang yan pag yung mga importante na ito kasi yung unang-unang natanggap ko nung ako'y pastor noong 1990s. Diba? Hindi ko siya makakalimutan sa puso. Hindi po yan nagbago. Yung kay Sister Michelle, somehow lang yung bracelet, kasi acidic si Sister Michelle, medyo nagkoonte. Pero ako kahit yung bracelet ko, since 1996, 95, 96, 97, hindi po yan nagbabago. Kikita niyo yung big difference ng fake sa original. Diba? Siyempre, hindi dahil nabigyan ako ng ganitong klase na mamahalin, ginamit ko lang po ilustrasyon ngayon kasi ang dami kong nga pong relo sa bahay eh. Diba? Papansinin niyo, nagpapalit-palit ako sa mga nagmamahal, pinatitikim si pastor. Nandun po yan, niro-rotate ko. And kahit yung mga, pero sa akin, kakaiba talaga yung black na sinusuot ko lagi. Hindi pa nasisira yun, buong-buo pa yun. Kahit pinag-abulohan nila yun, aabonohan nila yun na pa-birthday sa akin, di ba? Alam niyo rin yung isang black na sinusuot ko, di ba? Totoong ano yun, totoong kwan yun, totoong brand yun. Pero yun nga, hindi yun Apple. Katulad nung kay Benjo. Kay Benjo, Apple talaga yun eh. Apple talaga kay Benjo. So makikita nyo, di ba? Yung aspeto na yun. And, ayan, may gagamitin ako isang ilustrasyon, hindi ko siya para itaas. There is a friend that sticketh closer than a brother. Di ba? Papakita ko lang yung idea. Yung tinagurian kong best friend ko na yun, hindi naman high school days, baka na-miss ko lang kami. Noon na yung binata pa po ako, nasa magulong buhay pa po ako. And through the years, magkasama po kami noon sa lahat.
And then, ayan na nga, nagtagpo-takpo na kami, nila Sister Michelle, lahat na po, narating na, yung dapat marating. Kahit napalayo sila sa New York, genuine po ang kanyang pagturing sa akin bilang kapatid. And nakita niyo siya nung Saturday, di po ba? Nandun siya. Hindi po nagbago. And yung pong mga pag-illustrate ko, tandaan ninyo may papakita ako. Ito po yung sinasabi kong big difference, malaking kaibahan. We always acknowledge you all. Salamat. Pero di ba, i-compare lang natin ngayon. Marami na Christian daw, tatalunin pa ng ganoong, mini-minister ko pa lang po yun. No, namamangha yun sa akin, bakit ako nabago ng Diyos. And ayan, ang galang niya sa akin. Lahat ang aspect po. Updates. And kaya naman, binigay ko rin po yung pagkakataon last Sunday, na samahan sila, kasi nag-reunion po kami. Yung pong tatlong yon, nung ako po'y walang hiya pa, ako po'y kumikilos, at ina-undermine ko po yung isang ospital na doon pumupunta yung aming amo dati. Yung term po doon, nagka-counter eye ako doon, intelligence, naging barkada ko po yung mga bisor ko na yon. Kunyaring bisor. Mababait kong bisor yun, kunyari. Diba? Kasi at that time, sa mga nakakaalam sa amin, Sister Michelle, nandun nga po, yung Makati Medical na yun, doon lang po pumupunta ang first family ng panahon na yun. And doon po yun, nagkasubukan ng mga lahat ng pangyayari. Hanggang eto na kami, hindi kami, nakakalimutan. Kaya minsan, makikita mo yung big difference pero lagi ko lang sinasabi rin kina Eunice Dia, always be grateful sa mga naging bahagi ng buhay natin. Kaya nga last Saturday, thank you all. Kayo po yun. No? Through the years, kayo'y pamilya namin sa Panginoon. Salamat. Nagkasubukan din po tayo lahat. No? Ministry. And nag-emphasize lang ako, yung big difference na yun, na dapat nasa atin. But alam niyo, meron akong idadagdag na napakahalaga. Yung emphasis ko lang ng mga bagay nito, ilustrasyon, friendship, makikita niyo yung kaibahan. Di ba, mas tayo dapat na nasa Panginoon. Yun ngayon ang dinidiin ko. Mas tayo dapat ngayon na nasa Panginoon. Nandun makita yung big difference natin sa aagapayan, panalanginan. You know, I'm really so blessed. Meron tayong ganung brethren, na china-channel pa niya yung blessing niya sa mga children natin. No? Meron din, isa pang brethren, ganun din. Dalawa sila ipopost ko pa lang yung isa kagabi na ipost ko. Nag-o-offering siya monthly para din sa children. Tsaka para sa inyong pastor. So that's 2,000, 1,000 sa children. Nakaka-touch. Pastor, bahala na kayo kung sino yung gusto nyong bigyan na children. Taas kamay, sino pa children dito? May 1,000 kayo mamaya. Parang malalaking bata yung nasa likod. Sabi nga, children of God. Oh, wow. Praise the Lord. Galing, galing. Kulang naman nga ang paliwanag ko. Dapat pala, children of God. Children ministry na sa utak ko But anyway, sige lang po. Meron pong, ganun din po, ayun nga, ayan, matutuwa ang worship team. May 1,000 din kayo mamaya. Merong yung si therapy ninyo, hanggang dun lang yun ngayon Si therapy natin, hanggang 2,000 lang din yun. Hati tayo, hati tayo. Big difference. Big difference. May mga binibiro po kami manggagawa dito. Hindi po para si Pastor ng mga blessing. Pinapakita lang namin yung paraan ni Lord sa ministry natin. Di ba? Big difference ng ministry natin. Ano po?
wala tayong panghihingi sa politiko, wala tayong mga fundraising, wala tayong mga box-box. O, yun ang big difference po ng ministry na ito. Pero purihin nga natin ng Diyos, tayo itinataguyod niya, di po ba? Nakita niyo yung last week? Ha? Yung kayang mag-tithes ng 100 plus, no? Kita niyo yun? Yung last week? Nakita niyo yung posting na yun? Nadamay yung mga children, di ba? Nakita niyo yung posting na yun? Meron tayo nun. Bakit? We have a big and different God na kinikilala natin sa ministry na ito. Nagpapatupad ng mga paraan natin dito. Hindi natin kailangan manghingi sa politiko. Wala tayo ditong dinadalang politiko. Ever since, alam niyo yun. Pero nakatayo ang ministry na ito. That's the big difference there. And then, again, siyempre, ito nga po yung purpose ni Lord. Yung big difference ng vision in holiness and truth. No? Matapos ang mga panahon, nagpatupad ang Panginoon and kabuuan ng mga nangangalaga, pangyayari. That's the big difference there na gusto kong ipakita. Bakit? Pastor, paano nga ngayon yan? Alam nyo, pag hindi nyo pa yon nararanasan daw sa buhay na ito, baka hindi nyo pa tinatanggap ang key verse ko. Ma'am Jane, ito ang key verse ko. John 20, sige, Asi, nandyan ba, bebe? Hindi na i-type? 20:22, yan. Sa apat na gospel, mas pinili ko po itong Book of John. Yan, tignan nyo. Bakit? Sa emphasis po, ang Matthew, Mark, Luke, hindi inabanggit ang verse na ito. So kung palabasa kayo, mapapansin nyo dapat talaga yan eh. So Matthew, Mark, Luke, sa John lang binanggit ito. Pero meron doon, habilin ang Panginoon. Sabihin mo sa mga alagad, punta sila sa, antay sila sa Jerusalem, antay sila sa makikita nila ako doon. Di ba? Anghel, sa Matthew, si Lord mismo nagsabi kay Mary Magdalene. Sa iba, anghel ang nagsabi sa libingan. Sabihan ng mga alagad, makikita nila muli ang Panginoon. Pero in the book of John, 20:22, mismo, ito ang Panginoon nung time na nandun sila sa upper room. Okay? Ano sabi niya? And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Ano ang doctrine natin dito, mga kapatid? Kasi baka malito kayo eh. Yung sa Acts 1:8 mamaya, nababanggitin ko, ito po yung preliminary na ang sino man na talaga pong sa aspeto na pinangako ng Panginoon mula sa John 14:15-16, natatanggap, may gagabay sa atin, ito na, para makita nyo ang big difference ng buhay sa Panginoon. Okay? Ito yun. Kaya nga last Sunday natin, anointing of oil tayo eh. Ito yun, sabi niya, receive ye the Holy Ghost. Okay. Totoo naman po. Kaya naman ngayon, magre-rejoin there si Pastor. Pero after ng John 20, napansin niyo si Pedro, hindi naman naging perfect kagad si Pedro eh. So may mga ganyan ding Christian. Kahit tinanggap na si Lord, kahit tinanggap ng Holy Spirit, pero hindi ginamit sa tamang paggamit, di ba, Ishi, yesterday, wasted opportunity. Okay? Ito si Pedro. Di ba? Sa John 21. Basahin nyo na lang yung John 21, yung feed my sheep 3 beses din. Kasi nangisda na naman. Di ba? So, hindi pa rin perfect. Bumalik pa sa pangingisda. Hindi ibig sabihin, totoo naman yun. Pero ngayon, nire-remind ko talaga ang bawat Christian ngayon, huwag natin sayangin yung pagkakataong binigay ng Diyos, yung Holy Spirit niya, pag-akyat ng Panginoon, para gabayan na tayo sa John 14, 15, 16. Siya yung gagabay sa atin eh. Andun lahat yung teachings na yun. Anong gagawin sa atin ng Holy Spirit? Para makompare nyo talaga. Para makita nyo ang big difference ng Diyos na kinikilala natin.
At yung dinidiin ni Pastor na tema ngayon, big difference na hindi lang tayo katulad ng ibang iglesia, Kristiyano, ang laging doktrina, ligtas tayo, yes, but no, tayo ay maghahari kasama ang Diyos sa takdang panahon, mga kapatid. That's the big difference there. That's the big difference there. Diba? Ha? Hindi po tayo ligtas-ligtasan lang. Hindi po tayo Kristyanuhan lang. Maghahari po tayo sa sa Revelations 19:6 na yon sa takdang panahon. No? I hope mailagay sa puso natin yon. Mas pahalagahan natin ngayon. Ang dami na pong nalilinlang, napapatumba ng dyablo sa mga panahon na ito. Bakit po? Well, hindi natin alisin si Pedro nga eh. Pero later times, alam natin ano naman ang naging pagpapatuloy ni Pedro sa ilang pagpapaalaala. Pero daanin ko po muna, no? Kasi yung John 20:22 na yon, ito po yun. Dumating ang panahon, dito na. Si Pedro sa Acts 1:8, yan. Sa Acts 1:8, yung kapuspusan. Yan. Ha? Yung kapuspusan, the empowerment of the Holy Ghost. Tanong nga mga sarili natin, kasi mamaya anointing tayo. Baka kulang tayo sa charge. Magpapuno tayo mamaya sa Holy Spirit. Diba? Kasi marami ng Kristiyano ngayon, kulang na sa init, kulang na sa empowerment ng Diyos sa buhay nila. Paano kayanin ang mga pagsubok, paano kayanin ang mga pangangailangan, paano kayanin ang mga pampisikal. Ako I'm really touched. God bless doon sa mga kapatid nating may mga karamdaman pero kinakaya nila. No? Pansinin ninyo, namamangha kami ni Sister Michelle. Yung best friend ko, di ba? Wala pa sa ating nakaranas nun eh. Wala pa. To the most siguro, si Ma'am Ningning dati, nag-collapse daw yan. No, Ma'am Ningning, yung nandun ka pa sa Shell, yung akala mo, natumba yung kausap mo, yung pala ikaw pala yung natumba, di ba? Nag-collapse yan sa pagod na. Yun lang yung mga malalalang alam ko. Si Ma'am Jane, nag-collapse ang lungs. Alam niyo yung best friend kong yun? Sakto yun, mabuti na dala sa ospital. Iniinda lang niya yung masakitan tiyan niya. Yung pala, dinala na siya ng anak niya. Alam niyo, heart attack na pala yun. Doon siya inabot mismo sa ER ng heart attack niya. Kung nasa bahay siya inabot, hindi na daw kami nagkita last year kasi kinailangan na siyang i-resuscitate. Sin-CPR na siya. Wala pa nakaranas sa ating ganun, ano? Nagmulat ka ulit, galing ka sa ganung karanasan. Typical sa atin, mga karamdaman lang eh. Di ba, Ma'am Jane? Wala pa sa ating CPR. Wala pang nakaranas nun. Gusto ko ipakita yun ngayon, yung paghahambing na yun. Ha? Na, alam ko, binibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na mahikayat siya sa isang totoong Diyos na kinikilala natin. Lagi ko lang diin sa Kanya, yes bro, nakakatiyak ka sa prayers namin, ha? Yeah. Very close kami nung binibiro-biro ko yun eh. Silver and gold, wala ako bro ha, pero hindi ako katulad ng mga nanghihingi dyan ha. Kaya pahingi naman sa iyo. Mga ganun biruan namin. Kaya kita niyo mga regalo sa akin. Kaya suot-suot ko naman ngayon yung regalo sa akin. Nakatikim na naman ako ng Ryan, no? Aarborin mo ulit. Chike yan. No? You see, ano kayong purpose yung pastor? That empowerment sa buhay natin. Mas tayo, mga kapatid. Kasi yun nga eh. Sa atin yung pribilehiyo eh, pero hindi natin napapahalagahan. Yung Acts 1:8 na yan na binabanggit ko, and then talon nga po ako sa ilang aspeto, no, ng mga ilang verses na patunay, gusto ko lang dagdag idaanan, na po, very clear. Binabanggit dyan po na
sa 1 John, okay, chapter 2, verse 20 and 27, we have the anointing already of the Holy Ghost eh. Na parang hindi na tayo malinlang. Pero marami pa rin nagpapalinlang. Ayan, no, sabi niya, but ye have an unction from the Holy One, and you know, dapat ito yun ha, and you know all things. Kung ang tanong nga, kung nagbabasa nga ng Bible. Kasi pwede talaga tayong linlangin eh. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, maging Berean kayo eh. Pag may binabanggit si pastor na verses, basahin ninyo. Huwag kayong basta nagpapaniwala ng kung ano-anong mga katuruan, no po, na walang basihan. At meron man silang banggitin na verse sa Bible, tiyakin ninyo, tama yung interpretasyon, di ba? Yung hermeneutics, yung tinuturo namin lagi sa inyo. Observe, apply, interpret, apply. Tignan ninyo, parang gamot yan, laging binabanggit ni pastor. Ano yung parang gamot na laging binabanggit ni pastor? Tignan ninyo kung yan ay gamot pang ulo, sakit ng ulo, gamot ba yan pang sakit ng tiyan? God bless you mga anak. Sige, God bless you. God bless you for your commitment. Kahit galing kayo sa mga, yan, panggabi din. No? Purihin ng Diyos, di po ba? We have that unction already. Huwag tayong magaya doon sa panahon ni Pedro. Hindi ko man po ina-undermine si Pedro. Pero I really believe baka mas na priority niya mangisda ulit. Nainip. Nainip, mangisda ulit. Ha? Hindi na po. Kaya mamaya may magandang awit. Ganda yung awit na yun eh. Pero depende sa leading ni Lord mamaya. Lalo na yung tayong mga manggagawa na ng Panginoon. Napakaganda po na unawain yung lalo na yung verse 26. Talon mga diyan diya sa 20. 1 John 2:26. Yan. Di ba? These things have I written unto you concerning them that seduce you. Maraming nagtuturo ng kung ano-ano. Pero you have already the anointing of the Holy Ghost. Kung may batayan, kung nagbabasa tayo ng Bible, pero kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, makaya pa rin kayong malinlang. Yun yung paalaala namin lagi. Kaya nga, pwede mo sabihin, one in spirit tayo, pag nag-uusap tayo, pag nagpapaliwanag si pastor, pag nabasa niyo yung binabanggit ko, yung doktrina, yung pagbabalanse. No? Kaya nga, katulad nun, sabi ko nga sa inyo, ewan ko bakit nagpapatuloy sila naghahangad sila kahit alam nila hindi na sila kwalipikado. Hindi na sila kwalipikado. Ang liwanag ng Book of Kings Pag ang isang hari, bumaksak na, baba na. Yeah? Palit na. Kaya nga nagpaalam ako dati sa dating ministry. Hindi pwede yun. Yung baksak na yung dati namin pinuno, siya pa rin. Hanggang ngayon, na-promote pa yun, overseer pa yun ngayon ng buong Asia. Kakaiba ang politika. Hindi po. Kaya nga, I hope, sa mga panahon pong ito, hindi po bias si Pastor, nandiyan sila Pastor Rico, Pastor Bong. Kaya nga yung posting ko kagahapon, di ba? Yung SCC, Spiritual Church Council, di ba? Big difference ng pagiging council namin sa inyo. Pwede talagang sasabihin, nandun sila sa katatayuan na yun. No? Malaking kaibahan. Pastor Louie, sir, mamaya tayo sir, update ka namin wala ka kahapon sa naging desisyon namin, kung ano yung napagdesisyonan ng konseho. And syempre, yan nga po, maliwanag po yung tinagurian din po sa Galatians. Yan na. Ito na, pinakang last verse ko, Ma'am Jane. Timing lang po. Galatians 5:16. Walk by the Spirit. And dun sa pinakang verse 25, live by the Spirit. Nakakatiyak kayo, hindi kayo malilinlang. Maihahambing ninyo ang totoo sa hindi totoo.
maihahambing ninyo ang tama sa mali. Maihahambing ninyo ang katotohanan sa kasinungalingan. Napakalaki po ng pinapaunawa na ito sa atin ng katotohanan ng Biblia. Na meron na tayo dapat. So, Pastor, paano ang mga children, do they have the Holy Ghost now? Hanggang 12 years old, salvation sila. But later times, as they grow, ang mga magulang, may malaking responsibilidad. Kaya nga kahapon, I thank the Lord, i-resume namin ang monthly para sa children kung sino makaka-attend due to the technology. Or, kasi pag binalik natin sa FB Live, yung iba hindi maka-join sa Zoom eh. Titingnan namin. We're praying na yung mga anak na ito from 12 years old up, they will also walk by the Spirit, live by the Spirit, and empowered by the Spirit of God. Kasi, ano po nun, na katotohanan, na yun po ang ating gabay. Paulit-ulit si Pastor sa 4 na bagay na ito. Number 1, nasa atin na po ang kabuuan ng Bible, Old and New Testament, di ba? Laging sinasabi ni Pastor. Namatay na po ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Done deal na yun. Paulit-ulit na po na doktrina yun. Pangatlo, nasa atin na po, John 14 to John 16, ang Holy Ghost. Tinanggap na natin ang Holy Ghost. So, Ishi, have that in your heart now. You're more than 12 years old, right? Have that in your heart, yung mga sila Charlotte natin, sila Dave. Kaya, mat-mat, sasabihin mo sila, Papa, Mama, pag ano, I have the Holy Spirit. Sabihin mo sa kanila, I have the Holy Spirit. That's why I'm playing video games. Tama ba yun? Parang tataliwas yun, anak, ha? Jewel, Ezra, dapat ginagabayan na kayo ng Holy Spirit, ha? Ng totoong friends, di ba? Ishi, yung mga boys na yan, gagabayan ka na, ha? Hindi lang si daddy magbabantay sa iyo, ng mga maali-aligid na sa inyo. Ganon. The Holy Spirit is with you. John 14. And here, lalo na yung dapat yung matatandang bata, yung children of God sa likod kanina. Mamaya yung tagwa 1,000 na yan. Hati-hatiin yung tagto 250. Nagpaparinig dito sa pulpit si Pastor. Yung mga nagbibless pa dyan, dagdagan nyo daw. For God's glory lang po. For God's glory. Pan-children ministry po yun. Then, syempre, as I sum up na po yung idea talaga, malaki pong pang-apat na binabanggit ni Pastor. Number 1, the Bible, complete. Christ died for us. Holy Spirit is with us. And 1 Corinthians 2:16, we have now the mind of Christ. Ewan ko naman, wala nang pagkukulang ang Diyos sa ating lahat. Wala nang pagkukulang. Baka tayo na po ang nagkukulang sa Kanya. We have a big, different God na kinikilala. Pero, I just do not know paano natin pinaalagaan. And as we commit ang ating anointing of oil, sige, isang prayer na lang ako mamaya. Come worship team, we go sa anointing of oil natin na song. Si Jojo ba? Para isahan na, ha? Leaders, join me here for this anointing. We commit ang prayer time para isahang song na lang. Sige, Jo, paki-awit habang ulit-ulitin nyo lang, ha? Lord, today we end up not just the month of March,
we coincide with the Feast of the Purim. Spiritually speaking of the truth that you have saved us, just like Queen Esther then, but more than Queen Esther, our Lord and Savior, Jesus Christ, died for us, Lord. Queen Esther did not die for Israel. He was just used by you, Lord, at the time. And sa panahon namin, we stand before you, Lord, as mga tagapangalaga mo. We encourage, Lord. We challenge, Lord. We exhort our brethren, Lord, sa kanilang mga tahanan, Lord, as they would anoint one another. Mga anak-anak, apo-apo, ate, pray for Aya. Mga may karamdaman, may mga nag-spiritual morning ngayon, Sister Mayan, sa kay ni Mama, kay Mami Imelda, si Ami, Lord, kay Nanay, mga emotions, Lord. You have promised us, Lord, that you would always anoint us, O God. In that principle of anointing, you would empower us, Lord, by your Holy Ghost na kakayanin namin, Lord. Ano man ang mga sitwasyon namin sa buhay. This is not just para doon sa mga ina-anoint na pastor, kings, etc. Lord, the anointing of oil stands ang doctrine mo. Doon sa mga inaalis po nila ito, Lord, punitin na rin po nila ang James 5. So araw pong ito, kami nakatayo sa katotohanan po ng iyong salita. Alam namin ang big difference ng mga doctrines, Panginoon. Pagpalain po ang kabuuan ng mga tagapangalagang ito, Lord, namely sila, Sister Lorna sa US, Pastor Bong, Sister Jane, Lord, as of now, si Sister J in Isabela, we commit them. Kaming nandito, Lord, si Pastor Rico, as of now, nandun po sila sa adjustment nila Sister Mayan sa Lipa. So kami, Lord, here now, thank you, Lord, for the recovery ni Sister Ningning. And lahat po, emotionally, alam mo rin, Lord, paano mo ako patuloy na ini-strengthen, kaharapin ang aming din pong mga challenges ni Sister Michelle. At Lord, even last Saturday, thank you, Lord, sa mga pamilya namin tumuturing. Thank you, Lord, sa isang, Lord, not to lift her up, sa isang mataas sa katatayuan sa lipunan na nagbigay sa amin ng oras para kami ay samahan sa mga kanya-kanya pong lugar, galing Isabela, galing Batangas. Salamat, Lord, and sa mga kaagapay namin, Lord, na nandiyan dyan, sa kanilang matatawag po, hindi po matatawag lang na simple ways ng agapay, but pagiging tunay na pamilya. Sama-sama po kaming naririto, masasabi pong malaki ang kaibahan po ng aming kinikilalang Diyos. Malaki ang kaibahan namin, Lord, sa pamumuhay namin. And Lord, may you continuously unction us with your Holy Ghost. Empower us, Lord. Lord, yung mga nangihina, yung may mga aspeto ng emosyonal, Lord, isipin and pampisikal, Lord. Kami po ay hihimlay sa iyong presensya, O Holy Spirit, as we just commit everyone, Lord, sa inyo pong sa mga oras na ito. Samahan po kami, Lord, sa mga kaagapay. Yes, anak Jojo, go ahead. Sa kanya-kanyang pagkakailan. Presence changes everything. Holy Spirit, we give you precedence over all. We want more.
And yes, Lord, updates, we commit po si Ma'am Lorna sa kanya din pong pangkalusugan as of this time. She's resting, Lord. Updates na kayo po ang aming kalusugan. There's so many times, Lord, that we have prayed already sa mga kapwa kaagapay. And indeed, Lord, your empowerment, your healing touch, lahat po yun. Kahit ako, Lord, alam niyo yun for the past days. Salamat po sa aming mga buhay. Samahan po kami as we commit ang isang bagong pagkakataon po sa paalaala niyo sa amin that we are empowered by your Holy Ghost. Huwag po naming sayangin. Huwag po naming maging wasted opportunities or mga matatawag pong privileges na binigay mo na sa amin. In Jesus' name. Amen. 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 And sama-sama po